Tagalog Toots! Hello mga katituts, nasa part 10 na tayo ng ating Laravel tutorial. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay eloquent relationship. Start na natin. Isang database, yung mga table natin is related or associated sa ibang table. Sa tutorial na to, meron tayong tatlong relationship na pag-uusapan. Una, si one-to-one relationship, si one-to-many relationship, saka si many-to-many relationship. Ang una natin pag-uusapan ay si one-to-one relationship. Si one-to-one relationship is meron tayong isang record sa table natin na associated naman sa isang record sa ibang table. For example, itong si products table natin, yung isang record dito associated sa gagawin natin isa pang table. Gagawin natin isang table is si product details. Sa example na to, makikita nyo si product tables is may nakaset na siyang tatlong columns. Si name, si price, si quantity. Ito yung mga basic column na kailangan natin kay products. Tapos mag-add pa tayo ng another table which is extend pa natin yung ibang column na pwede pa nating iset sa product using si product details na table. Ngayon, gagawa tayo ng product model or product details na model using artisan PHP artisan make model tapos si product detail. Then sasabay ko na rin yung migration natin using -m, click enter. Dito under a folder is gumawa na siya ng model natin. Then mag-add tayo ng column pa dun sa migration natin. Product details. Dito kay product details is mag-add pa tayo ng ibang column na kakailanganin dun sa product table natin. String. Tuwagin ko siyang description. Yung isa naman is image. Then sa pang column para naman sa pag-reference natin kay products table natin using unsigned integer, tatawagin kong product underscore ID. Click save lang rin natin, then run natin yung migrate para mag-create siya ng new table dun sa database natin. At dahil nakagawa na ako ng product details na table, balik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Bakit pa ako gumawa ng table? Kung pwede ko naman diretso i-add yung ibang columns dito kay products table natin. Sa isang database kasi, nililimit natin yung columns na nilalagay natin or ginagawa natin sa isang table. Useful siya kung gusto natin mag-store ng mga sensitive data into another table. Meaning, dito kay products table natin is nandito lahat ng mga non-sensitive data. Then kay product details, dito natin i-store lahat ng sensitive data na meron sa isang product. At dahil nga example lang to, pwede nyo ako i-correct dun sa comment section below. Or pwede kayo magbigay ng example na pwede natin gamitin sa one-to-one relationship. Implement na natin si one-to-one relationship. Pero bago yung kailangan natin mag-insert muna ng data sa product details table natin. Dito may nakaredy na akong dalawang data. Una, itong si ID1 na associated kay product ID1. Then kay 2, kay product ID2. Mag-add pa tayo ng isa. Tawagin kong description for product ID4. Then associate ko siya kay product ID4. Click save lang natin. Then balik tayo rito sa model natin. Kay product model natin, gagawa tayo ng function. Tatawagin kong detail. Then ang i-return nito or gagamit tayo ng method para sa one-to-one relationship which is CS1. Then pasa lang natin si product details.
Click save lang natin. Gagawa tayo ng route para makita natin yung result using one-to-one relationship. Nagamit ako ng get, tatawagin kong 1. Then dito, ang i-return lang natin is closure. Para makuha yung details ng product is tawagin muna natin si product model natin. Then, ipa-find ko si product ID 2. Tapos, using details na function natin na ginawa, makukuha na natin yung details dito sa product details table natin. Didump ko lang. Makita niya yung result. Save. Tapos, punta na natin si /1. Nakikita nyo, ito yung return na data na associated si product ID 2. Gawin naman natin yung inverse relationship. Kung kanina is from product to product detail, then ang gagawin naman natin kay product detail naman. Gagawa tayo rito ng function, tatawagin natin product. Ang i-return niya si method na belongs to. Pasa natin si product. Then, balik tayo sa route na ginawa natin kanina. Copy ko lang to. Pa-comment ko. Instead na product model yung gagamitin natin, si product detail naman. Save. Then, ipa-find ko yung product detail ID 2. Then, i-return niya yung associated na product using yung ginawa nating function kanina. Didump ko lang. Click refresh natin sa browser. Makikita nyo, ang nireturn niya na associated is itong si product ID 2 natin. Doon na tayo sa one-to-one relationship. Ang next naman natin pag-uusapan is si one-to-many relationship. Kung kanina ginamit natin si product saka si product details na table para kay one-to-one relationship, ang sunod naman natin gagamitin ay si brands saka si products. Dito, kay brands and products, meron silang one-to-one relationship. Meaning, sa isang brands, meron siyang multiple products. Then, kay product naman, meron isang product din associated siya sa isang brand. For example, meron tayong HP na brand. Then, yung mga products na meron siya is laptop, mouse, bag, etc. Implement na natin si one-to-many relationship. Pero bago yung kailangan natin mag-add ng ID sa ginawa nating products table para i-reference si brand table natin. Kung mapapansin nyo, meron na tayong brands table. Ito pa yung ginawa nating table ng mga nakarang tutorial natin. Meron na rin tayong brand model. Then, proceed na tayo sa pag-add ng columns dun sa products table natin using migration. Then gagawa lang ako dito ng new file name. Tatawagin ko siyang add brand ID to products. Then target ko lang yung table na gagawa natin. Products table. Ito, sa migration natin, mag-add lang ako ng bagong column. Tatawagin kong unsigned integer. Then, tatawagin kong brand ID. Click save lang natin. Then, migrate natin. Tahan natin yung products table natin. Dito makikita nyo, may ginawa ng brand ID. Edit ko lang yung iba rito. Pero before yan, kailangan ko muna mag-add ng brand. Insert muna ako. Tawagin ko siyang HP. Click save. Sa pang-item is tatawagin ko Lenovo. Save natin. Balik tayo kay products table. Then, itong si ID1, i-associate ko kay HP na brand.
yung ID niya. Same kay ID2 hanggang 5. Then yung 6 na pababa, i-associate ko naman kay Lenovo na brand. Diyan lang muna save natin. Click enter. Then naka-associate na tong si HP na brand natin dito kay product nating 1 hanggang 5. Then yung the rest hanggang 18 naman kay Lenovo. Click tayo rito. Dito kay brand model natin, mag-add tayo ng bagong function. Products. Then, gagamitin nating method is as many. Ay ipapasa natin sa kanya product model natin. Save lang natin. Punta tayo ngayon sa web route natin. Dito mag-add ako ng new route para naman kay one to many. Tatawagin kong one many. Dito is i-return natin yung lahat ng products na associated dun sa HP brand natin using brand. Then find yung ID ng HP na ginawa natin is 1. Re-return ko lang yung products. Check ko lang ulit dun sa brand model natin kung ano yung pinangalan natin sa function na ginawa natin. Dump ko lang. Products. Click save. Tayo dito sa browser natin. Then, i-access naman natin si one many. At dahil may na-encounter tayong error, balik lang muna tayo kay brand model natin. At ayun, nakalimutan ko i-return. Click refresh. Reload natin, makikita nyo na ang ni-return niya yung tatlong product na associated dun kay HP brand natin. At dahil deleted si product ID 1, hindi siya naisama dun sa list ng products. Gawin naman natin yung inverse relationship ng one to many. Ito kay product model. Dito kay product model, gagawa tayo ng function na tatawagin nating brand. Tapos ang i-return naman nito is si method belongs to. So niya, ipapasa natin si brand model. Click save lang, balik tayo dito sa route natin. Copy ko lang yan. Instead na brand model yung gagamitin natin, sa product model naman. Ang ipapind kong product si ID 2. Then, kukunin natin yung brand na associated sa kanya. Save lang natin. Balik tayo dito. Sa browser natin. Reload. Model. Mali yung naipasa kong model. Brand pala dapat. Click save. Then, refresh. Makikita nyo rito. Ang nireturn yung brand is si HP, which is yung associated na brand dun sa product ID 2 natin. Doon na tayo sa one-to-many relationship. Proceed na tayo sa last na relationship na pag-usapan natin, which is si many-to-many. Si many-to-many relationship, isa siya sa mga complicated relationship na meron sa isang relational database. Ang example na gagamitin natin para kay many-to-many relationship ay si products saka si category. Sa isang products kasi pwedeng magkaroon ng multiple category. For example, si HP laptop, categorize siya as electronics. Then pwede nating sabihin na small, big, medium yung size ng isang products. Then kay category naman, si electronics pwede siyang magkaroon ng multiple products katulad ng laptop saka mouse. Then ayusin ko lang muna yung mga ginawa nating relationship kanina. Para kay one to many, ang ginamit nating table is si products.
saka si product details. Then kay one to many naman, si brands, saka si products table natin. Dito kay many to many, ang gagamitin naman nating tables ay si products, saka yung gagawin nating isang table, which is si categories. Siblang natin. Gagawa na natin ng model saka migration si categories using PHP Artisan. Make model, tas category, then -m para sa migration. At dahil many-to-many relationship yung gamit natin, kailangan natin gumawa ng isa pang table or yung tinatawag na bridge table para sa many-to-many relationship. Para gawin yon, is gagawa rin tayo ng model saka migration. Pero yung pag-name nung isa pang table na gagawin natin is using alphabetical order. Meaning, si category muna, then sunod si product. Enter lang natin. Puntahan natin yung dalawang migration file na yung nagawa na. Dito kay categories, mag-add tayo ng isang column para sa name ng category. Click save. Itong ginawang isa pang migration file, instead na category products yung name ng table, buburahin natin yung S. Singular lang. Singular para kay category and singular name naman para kay product. Then mag-add tayo ng dalawang column para sa pag-reference kay products table sa kay category table. Unsigned integer, product ID, then yung isa naman, category ID. Click save. Then pwede na tayong mag-migrate using PHP Artisan. Enter. Then ayun. Pero bago natin implement si many-to-many relationship, kailangan natin mag-add una ng data dun sa database natin. Tahan lang muna natin si categories. Dito kay categories, mag-i-insert ako ng dalawang data. Yung isang category, tatawagin natin electronics. Then yung isa naman, example lang, meron tayong large na category. Click save lang natin. Mag-add rin tayo ng data kay category product table natin. Ito, mag-add muna ako ng sample data para kay product ID2. Then naka-reference siya sa electronics natin category, which is si category ID1. Then mag-add pa tayo ng new, same kay product ID2. Then, sesitan pa natin siya ng isang category, meaning may dalawa na siyang category. Then, isa pang item para naman kay product ID4. Ang iset natin category sa kanya, isa lang. Then, dalawa pang data para naman kay product ID2, which lalagyan rin natin ng dalawang category. Electronic saka large. Click save. Balik na tayo ngayon sa ating product model. Dito sa product model natin is mag-add tayo ng bagong function. Tawagin kong categories. Instead na belongs to lang yung re-return natin, i-return natin belong to many. Tapos ipapasa natin sa loob ng belongs to many na method si category model natin. Check natin kung nag-work siya. Gagawa tayo ng bagong route para naman kay many to many relationship. Many. Then, kukunin natin si product ID2. Then, kung ano yung mga categories na meron siya. Category, click save lang natin. Check na natin sa browser. Open lang ako ng new tab. Tawagin kong many. Dito, yung ni-return niya, makikita nyo is meron siyang dalawang category. Meaning si product ID2. Ang sinet natin kanina dito sa category product natin is meron siyang dalawang category, si 1 saka si 2, or si electronics saka si large ang category. Para makita natin na mas maayos ang data, i-return ko lang as to array. Click save, refresh natin. Makikita nyo na mayroon siyang pivot
Ito yung category product na sinet natin or yung bridge table na inad natin. Dito yung product ID sa category ID. Gagawin naman natin yung inverse relationship naman. Punta tayo kay category model natin. Kakopy ko lang itong ginawa nating function dito. Pero yung function name is papalitan natin as products. Then, yung model, product naman. Balik tayo kay web. Comment ko lang to. I-return naman natin yung sinelect nating category saka yung mga products na under nya. Category, then products. Check natin yung products na meron si electronics na category natin. Click save. And refresh ko lang yung browser. Makikita nyo, meron siyang tatlong product under nya. Si product ID 2 or saka 5 which yung sinet natin kanina. Palitan naman natin yung mga category na category large naman natin. Tapos yung dalawang product na under nya. Ito yung ginawa natin kanina. Ayun, halos nadaanan naman natin yung tatlong relationship na meron sa eloquent relationship, si one to one, one to many, saka si many to many relationship. Hanggang dito na lang muna mga katituts. See you pa sa mga susunod nating tutorial. Salamat!